Show us, Lord, your love, and grant us your salvation. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. Jesus said to his disciples, "There will be signs in the sun, the moon, and the stars. And on earth nations will be in dismay, perplexed by the roaring of the sea and the waves. People will die of fright in anticipation of what is coming upon the world. For the powers of the heavens will be shaken, and then they will see the Son of Man coming in a cloud with power and great glory. But when these signs begin to happen, stand erect and raise your heads, because your redemption is at hand. Beware that your hearts do not become drowsy from carousing and drunkenness and the anxieties of daily life, and that day catch you by surprise like a trap. For that day will assault everyone who lives on the face of the earth. Be vigilant at all times, and pray that you have the strength to escape the tribulations that are imminent and to stand before the Son of Man." My dear friends, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Good morning po sa inyong lahat. Good morning, Father. Patiin natin ang mga katabi natin ng good morning. Napaka-bless ng unang araw ng huling buwan ng taon at talagang bumuhos din ng ulan. No? Sabi nga ng mga matatanda, huwag ka na naku, umuulan. Blessing yan. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon sa unang araw ng huling buwan ng taon na ito. No? Mamaya na yan, Kuya Ronald. No? Pinapanood ka nila. Unang araw ng huling buwan ng taon, unang linggo ng Adbyento. No? At ang Adbyento ay ang bagong simula ng kalendaryo ng simbahan. Unang bahagi ng kalendaryo ng simbahan. Kaya bago pa mag-January 1, batiin natin ang katabi natin, Happy New Year. Dahil New Year, bagong taon ng kalendaryo ng simbahan or ang tinatawag nating liturgical calendar. And the first part of our liturgical calendar is the season of Advent. Ang panahon ng paghihintay at paghahanda para sa unang pagdating. Kagabi nagbigay ako ng recollection sa Pasay. Tinanong ko, kailan ang unang pagdating? Kailan po ang unang pagdating? Kailan natin sineselebrate ang first coming? December 25. Yun ang unang pagdating. The first coming of the Son of Man, December 25, Christmas Day. Kailan ang pangalawang pagdating? Naku, subukan niyo pong sumagot, tatakbo ako talaga. Wala hong nakakaalam ng pangalawang pagdating. Kaya ang alam lang natin at binabalikan natin taon-taon, ay ang kanyang unang pagdating. Pero, bahagi ng paghahandang gagawin natin
Hindi lang ngayong December, kundi araw-araw ay ang kanyang pangalawang pagdating. Yan yung sinasabi sa ating, lagi kayong maging handa. Sapagkat hindi nyo alam kung kailan siya muling babalik. Kaya ngayon, Advent is the time for us to prepare and to wait to celebrate the first coming of the Son of Man. Mula ho sa salitang Latin, Adventus, ang ibig sabihin ng Advent ay coming, arrival, pagdating. Nakita ho nyo sa harapan, nasindihan na po ang unang kandila ng korona ng Adbyento o Advent wreath. At ang bawat kandilang yan ay may tema sa bawat linggo ng Adbyento. Pag-asa, kapayapaan, kagalakan, pag-ibig. 3 violet, 1 pink. Hindi dahil wala ng violet kaya may pink. Mayroon pong kahulugan ng pink. 2 kulay ang makikita natin ngayon sa ating korona ng Adbyento. Sumasagisag sa Adbyento. Una, violet. Kulay ng pagsisisi. Kaya nakakulay violet. Sabi ng bata, ay parang puto bongbong. Kulay violet. Sapagkat ngayong Adbyento, meron tayong pagbabalik loob na panawagan bilang bahagi ng paghahanda. Mayroong pagbabalik loob. Kaya bago pa yung ating Advent Recollection sa Sabado, o December 7, meron din tayo sa December 13, Kumpisalang Bayan. Bago ka maglagay, di ba, ng mga bagong bagay, naglilinis ka muna. Kaya bago magsimula ang 2025, maglinis muna tayo. Hindi lang ng bahay, kundi ng isipan, ng kalooban natin, ng sarili natin. Maglinis tayo. At yung pangalawang kulay, pink. Yan ay sisindihan sa 3 linggo ng Adbyento. Kulay ng kagalakan. Kagalakang dinadala ng Pasko sa mundo. Walang gera, walang kalamidad. Kahit alam natin na tuwing December, may mga humahabol pang bagyo. Pero walang gera, walang kalamidad, walang awayan, at walang kahirapan ang pipigil sa tao para magpasko. Sabi nga nung kanta, tuloy na tuloy pa rin ang Pasko. Yung mga kababayan natin sa mga nagdaang taon, nakita nyo po yan, kahit na sila ay nasa evacuation center, kahit sila ay walang bahay, tuloy ang Pasko. Ito yung kagalakang dala ng Pasko sa atin. Mga kapatid, sa unang pagbasa, sa pagsisindi ng kandila ng pag-asa, the first candle, the candle of hope. Tandaan nyo po ito sa mga susunod na linggo. Mag-e-exam tayo. So ang unang kandila, kandila ng pag-asa. Binabalikan natin kung paano umasa, naniwala ang bayan ng Diyos sa kanyang pangako. Bakit nangako ang Diyos? Kailan nangako ang Diyos? Nung nagkasala ang tao, nung nagtaksil ang tao sa Diyos, hindi naman siya sumuko kagad sa tao at sinabi niyang sisirain na kita. Wala ka palang kwenta. Kung mahalaga at may halaga sa iyo ang isang bagay, ang isang tao, hindi mo kagad tinatapon. Sino kaya sa inyo dito ang meron ng isang lumang-luma, matagal na, sira-sira ng damit, pero gusto mo pa rin sinusuot? May mga ganyan tayo. 'Di ba? Butas na, kupas na. Sabi sa'yo ng nanay mo, ang dami-dami mo ng damit, basta. Sabi ng asawa mo, di ba niregaluhan kita? Basta. Kasi mahalaga sa'yo yon at may halaga sa'yo yon. Kaya ang Diyos hindi kagad sumuko sa pagkakasala ng tao. At meron siyang ginawa at sinabi. Ginawa pa itong pelikula ni Marvin Agustin at ginawang kanta. Ang sabi ng Diyos, you will be mine again. Ikaw ay magiging aking muli. Kaya nangako ang Diyos. Ito ang binabalikan natin kung paano umasa ang tao sa pangako ng Diyos. Sabi nga ng unang pagbasa, sisibol ang matuwid
na sanga ni David, at maghahari ang katwiran at katarungan at magkakaroon ng kapayapaan. Kaya ngayong Adbyento, mga kapatid, huwag na po tayong dumagdag sa mga taong nawawala na ng pag-asa. Huwag mong gawing laging teleserye ang buhay mo. Huwag mong gawing madrama ang buhay mo. Konting kibot, puro hinanakit, puro lungkot, wala ka nang tinitignan at nakikitang pag-asa. Huwag mong gawing teleserye ang buhay mo. Huwag ka nang dumagdag. Lumaban ka. Piliin mong lumaban. Choose to be victorious. Choose to be victorious every day. Tulungan mo ang sarili mo na mas maniwala ka sa kabutihan ng Diyos na magpapatawad sa pagkakamali mo, na magpapagaling sa karamdaman mo, na magbibigay ng tunay na mas mabuti para sa iyo. At katulad ng utos ni Pablo sa mga taga-Tesalonica, sa ating ikalawang pagbasa, anong sabi niya? Palaguin ninyo, patibayin ninyo ang pag-ibig sa isa't isa. Huwag sana tayo maging dahilan ng kawalan ng pag-asa, pananalig ng ibang tao. Kaya nga ito ang hiwaga, ito ang biyaya ng Pasko. Parang biglang bumabait ang mga tao. Pagmasdan ho ninyo. Parang pag magpapasko, automatic, biglang bumabait ang tao. Kaya nga pag Pasko, love, 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 share, share, share. Yun nga lang, minsan pagdating ng January, balik ulit sa dati. Hoy, kala mo nakalimutan ko ha? Nag-abono ko ha? But that is the gift of Christmas. Bumabait ang tao. Yes, dapat tayo mag-ingat sa mga kawatan, sa mga sumasalisi, sa mga panahong ito. Pero, huwag mo namang pigilan ang sarili mo sa mga binabalak at gusto mong gawing kabutihan. Bring hope, be the hope of Christmas. Bring hope and be the hope of Christmas. Kaya nga, magandang panimula ang Adbyento sa bagong kalendaryo ng simbahan. Pagdating ng bagong simula, ang bagong langit at lupa. Sabi nga ni Jesus, huwag nyo lang tignan, huwag nyo lang pakinggan ang mga mangyayari sa pagtatapos ng mundo. Huwag kayong panghinaan, huwag kayong masiraan ng loob sa mga hindi magandang mangyayari. Ito yung first part ng gospel natin. Merong mangyayari sa kalawakan, sa lupa, kaguluhan, pero sabi ng Panginoon, huwag ka lang tumitingin sa mga bagay na matatapos na, sa mga bagay na maglalaho na. Mangyayari ang lahat ng ito upang magsimula ang bagong langit at lupa. Ito ang ipagdasal natin. Ito ang asahan natin na sana sa bagong langit at lupa, kasama ang pangalan mo sa aklat ng buhay. Yun ang ipagdasal natin. Yun ang asahan natin. Na lahat ng ginagawa mong maganda, tama at mabuti, ay magdadala sa iyo sa bagong langit at lupa. Kaya lagi kong pinapaalala, huwag kang mabuhay na parang hindi ka matatapos. Walang dahilan na mag-away-away, mag-agawan tayo, maglokohan at magsiraan sa mga bagay na iiwan din natin sa mundong ito. Mas tignan natin ang pagdating ni Kristo. Taglay ang kapangyarihan at kabutihang magliligtas sa tao. As we continue this celebration, the light of hope, liwanag ng pag-asa, tanggapin natin ang unang handog, ang unang regalo ng Adbyento sa tao, ang pag-asa. Ihanda natin ang ating sarili araw-araw, hindi lamang sa anumang pagsubok at problemang ibibigay ng mundo, kundi lagi kang maghanda sa marami pang pagkakataon at biyaya na ibibigay pa rin ng Diyos sa iyo. Halina, liwanag ng pag-asa. Amen.